So alright mga Siwa Nation, ito nga pala si Tupad. Yes, ang Ducati Trophy ng 01 Moto, malamang sa malamang, lagi nyo itong napapansin kapag dumadaan kayo sa shop dito sa Parañaque. At dahil sa dami ng ginagawa araw-araw dito sa shop, hindi na masyadong naaasikaso si Tupad. Kaya nag-set kami ng schedule para mabigyan siya ng oras at maasikaso ng maayos. Isang taon na siya at di masyado gamit. At ang pinaka-last long ride nito is January pa. Tama, ito yung nag-ride tayo with Evo All-Stars para sa North Luzon Loop. At huling ginamit ko to nung March, pero January to March tulog to. Nananahimik to motor na to. At gagamitin ko sana agabi, kaso di pwede. Di pa pala siya nag-change oil. Change oil na talaga to kasi may nararamdaman na ako rito. Magaspang na siya tumakbo at minsan sumasablay na rin yung shifting niya. Ngayon, tingnan natin ang itsura ng langis nito Pad magmula December until now. At ikadena, napabayaan na. So change oil muna tayo, tapos linis. Tapos tayo na si Tupad. Wala na to, napabayaan na. Let's go. Tingnan natin ang itsura ng langis nito. Tapos kabit na rin natin yung ibang accessories na dumating para sa kanya. Habang naghihintay tayong tumulo lahat ng mga lumang langis kay Tupad, tignan na muna natin yung mga in-order natin na accessories para sa kanya. So yun mga Siwa Nation, ito yung mga piyesang dumating para sa kanya. Isa-isay natin. So ito, bottle holder na alloy. Naglagay kasi ako last time ng plastic lang na bali. At mahirap mag long ride ng walang tubig. Sobrang init ngayon. Kaya bumili tayo ng alloy para mas makunat, mas matigas. Nilagay natin ito dun sa bago niyang crash guard. Ito ay mga axle slider. Wow, EB, wow. Ito ay rear for sure. Ito front for sure. Okay, may CM front palagi. Slider. Next, okay, napansin nyo, wala tayong tank pad tank grip. Lagay tayo tank pad tank grip. Next, ano nga ba to? Ah, okay. Shifter guard. Last time kasi nag-off-road kami, tinamaan yung mga shifter ko. May mga bangas at mahirap na baka masiraan yung quick shifter natin. Lagay tayo nito. Dumadaan kasi tayo sa off-road, pasaway tayo. Ito pa, may mga minor abubot pa dito. Pampadagdag ng kapugian. Ito ay holder, alloy, para dun sa gas cap sa likod. Details lang yan, yung mga importante yan. Pero, nakakapogi. Ito naman, sa oil. Kamali kasi ako na last time, maluwag yung tools na pinasok namin, bumilog. Kaya ito, maglalagay tayo nito. Ito, alloy to, at ang pagbukas dito, di allen. So, mas safe na to ngayon. At kaya natuloy itong project na to dahil dito sa in-order natin. Ito yung crash guard na bago para sa multistrada. Pinagkaiba nito dun sa crash guard na karga ko ngayon kasi kami lang gumawa nun eh. Kaya ang bigat, so bakal yon. This time, itong crash guard na to, alloy to. Ayan siya, ang gaang. Ito siya, buo. Ganyan na siya kagaang. So iba talaga pag alloy na. Ayan oh, gaang oh. Para maniwala kayo, crash guard. May bit-bit ng hinliliit. So, ganyan siya kagaang. Yung kulay itself, maganda na. Nagpapalit ako ng design kasi napansin nyo, may nilalagay akong side bag. Yung side bag na yun, dito papatong yun. So, tara, ito yung mga ikakabit natin bago kilitupad na yun. Tara, samahan nyo ako mamaya-maya. Change oil muna tayo. At maintenance at air filter. Let's go. Nadukot na yung air filter. Iisip ko rin kanina kung napalitan ko yan eh. Alam ko napalitan to, alam ko. Pero kung napalitan, ganyan pa rin yung napalitan. Check mo nga kung meron ka pang isa. Pag hindi, wala na kaming budget. Scotch Brite na lang to. Kaya ba linisin to? Pero alam ko may isa pa tayo nito eh. Kasi bumili ako nung unang bukas mo, duda ako papalitan. Kasi sabi ko, hindi pa pala, malinis pa pala eh. Hanapin mo. Pag hindi, linisin mo. Scotch Brite na lang, wala na kaming pera eh. Ano to, oil? Gato na yan, ganyan. Oh. Wala na kaming pera, mahal nito eh. 3.5 to eh. Alam ko yan yung pinalaga natin dito. Pwede na siguro to kasi hindi naman ginagamit long ride eh. Hindi naman nilalayo eh. Pag nakabili na lang ako, palitan na lang ako. 3.5 eh. Tsaka isang beses pa lang naman. Tsaka ugali ko ba nag-change oil ako, di ba? Every other. Mayaman kasi itong mekaniko ko eh. Brake pad makapal pa eh, no? So halos tapos na. Kinabukasan na natin yung salinan para drain na drain siya. Kasi yung sinali natin na langis din, yung 10W40, eh ang bagong sinali natin yung 50W50. Sige, sige. Ganito na yung gawin. Ibaba nyo na lahat ng crash guard. Okay. Para magkabit na tayo ng accessories. Para bukas, running na lang tayo. Mamaya, paunti-unti nyo na lang. Ano nga ba ikakabit? Yun yung crash guard. Ito pa ganito. Ay kulang. Ay kulang. Papalitan natin to. Kulang. Pakuha yung ilaw nung ilalagay dapat sa CH2. Ilagay dito. Wala akong wala akong driving light. Masyadong malalakas tong mga to. So, lalagay natin yun doon. Tapos yun yung accessories. So, ito yung spacers ng crash guard. Kasama na rin yung bumper protector. Kasi ito yung pang-connecta niya. Sa ilalim to.
Tapos ito yung ilaw na ilalagay natin. Pero nga to, ito wireless din. Kaya kaya to dito? Masyado kasi malalakas itong mga to, nakakaya eh. Ito kaya naman dyan. Kasi ginamit ko yung electric lang po. Pwede yata dito, no, tol? May bracket tayo para dyan, di ba? May bracket kami para dito eh. Didikit na lang natin dito. Pero pag kinalap mo, lagyan mo ng asbestos. Yung disc ba, malilinis ba natin to? Pag general cleaning nyo, pag binaba lahat to, pati accessories, linisin nyo, i-detail natin. Kawawa naman itong motor natin. Tingnan mo, hanggang dito, hindi nalilinis. Okay, marami-rami to. Kaya ayaw nilang ginagawa to. Ang daming ginagawa rito. Sige, let's go. Panoorin nyo na lang kung paano sila kikilos dyan. Yan talaga nangyayari pag nakatambak. Parang may mali. Magaang siya, no? Para doon sa gawa ni Richard. Bigat kasi yung unang version niyan. At least ngayon, magaang na. Nahirapan kasi ako. Sige, ganito na lang para hindi na tayo pagod. Tapusin nyo na lang yung linis, buuin nyo yung motor. Nabuhay pa yun. O, tapos bukas na yan. Para hindi tayo pagod. Hindi naman nagmamadali ito eh. Medyo mabilis-bilis na yung installation natin kasi hindi na namin kailangan kapain pa yung pagkabit sa mga fairings. At dahil hindi na bago sa amin ang pagbaklas kabit ng Multistrada, dito ko na rin siya pina-PMS bilang paghahanda para sa long ride nung January. Kaya kabisado na namin kung paano magbaklas kabit ng wirings at fairings ng motor na to. At syempre, lahat ng tropa dito may experience na sa libo-libong motor ang dumaan para magpagawa dito sa shop. Mapa small bike o big bike, wala po kaming pinipili. Lahat ng klase ng motor aayusin namin. At pagsisilbihan po namin kayo para ayusin ang mga sira at mga gusto nyong i-upgrade sa motor ninyo. Nalangisan na. Malinis na lahat. Installation na. So tinest ride ko muna saglit para maikabit na namin yung EXL aux light kinabukasan. So kahapon meron na tayong 2 pares ng aux light. Ngayon dadagdagan pa natin ng isa para total of 4 na piraso ng EXL 77 sa Ducati natin. At syempre, hindi rin tayo magpapahuli pagdating sa upgrade ng busina. Ang nilagay natin ngayon kay Tupad ay ang G-Star horn. Okay, so hinapon na. Ito pala yung tsura ng Multistrada pag nakaubad, ang pogi pa rin pala. Full system ba natin to? Magastos, wag na. So anong gagawin na natin next? Assembly na. Ito, yung kaha natin, assembly tayo. Hugas kaha muna. Apo, tapos assembly. Sige, wiring na natin yung bagong ilaw. May pinadala sa atin. Nasaan ba yun? Ito. 1 taon na siya at di masyado gamit. At di kadena, napabayaan na. Master, kailangan na bang linisin yung air filter nito? Hindi naman tayo nag-throttle body noong January ah. Oh, isang beses pa lang yun. 7,000 kilometers. Eh, ano na to ngayon eh? 12K na to eh. Sabi ko, maintenance lang eh. Lumaki na naman yung trabaho. Change oil lang. Pag general cleaning nyo, pag binaba lahat to, pati accessories, linisin nyo, i-detail natin. Master. Anong gagawin ko dyan? Ay, natanggalin mo. Wala na, tapos na. Ay, tapos na. Sayang, nag-effort pa ako. So ayun na nga mga Kaziwan Nation, nasimulan na nila Master ang paglinis kay Tupad. At sana naman pagkatapos nila maglinis ay gumana pa si Tupad at wag naman sana siya magtampo. Hey, so hinapon na. Ito pala yung tsura ng Multistrada pag nakaubad, ang pogi pa rin pala. Yung mga pinagbaklasan, ayan o. Puro putik, linis, lilinisin na yan. Busina, papalitan din natin. Ayan o. I-inner fairings ito. Linisin ha. Ito pa. Eh yung sa mga paan, nalinis na. Tsaka dito, no? Ayun o. Apo, ito boss, itim talaga eh, parang sunog. Ayun, nakapal na to. Ano kaya yan? Full system ba natin to? Magastos, wag na. So anong gagawin na natin next? Assembly na. Ito, yung kaha natin, assembly tayo. Hugas kaha muna. Apo, tapos assembly. Sige, wiring na natin yung bagong ilaw. May pinadala sa atin. Nasaan ba yun? Ito. Lagay natin sa Ducati natin to. Testingin natin. So, yung ilaw ba to? R25, right top. Malamang wireless. Kompleto na rin pala sa mga brackets to. Sa pakakabit natin to. Sige, Jay. Pwede mo na to kabit. Ilaw. Sige, ganito na lang para hindi na tayo pagod.
Tapusin nyo na lang yung linis, buuin nyo yung motor. Nabuhay lang yun. O, tapos bukas na yan. Para hindi tayo pagod. Hindi naman nagmamadali ito. Medyo mabilis-bilis na yung installation natin kasi hindi na namin kailangan kapain pa yung pagkabit sa mga fairings. At dahil hindi na bago sa amin ang pagbaklas kabit ng multistrada, dito ko na rin siya pina-PMS bilang paghahanda para sa long ride ng January. Kaya kabisado na namin kung paano magbaklas kabit ng wirings at fairings ng motor na to. At syempre, lahat ng tropa dito may experience na sa libo-libong motor ang dumaan para magpagawa dito sa shop, mapa small bike o big bike. Wala po kaming pinipili, lahat ng klase ng motor aayusin namin. At pagsisilbihan po namin kayo para ayusin ang mga sira at mga gusto nyong i-upgrade sa motor ninyo. Nalangisan na. Malinis na lahat. Insulation na. Crash guard. Iwari-wari po kasi yung bracket niya. Oo. Kaya kailangan, Bubuin pa. hindi naman po, kailangan may mga first na ikakabit. Kasi yung sa station niya, kailangan ko po kapain. Pero naaral ko naman na po yung assembly niya. Sa station na lang po. Sige, kabit mo na yan. May mali. Para pulang yung spacer. Lagyan nyo muna kayo air catcher para yung isang air catcher sa ilalim. Nakakonekta tayo sa makina. Opo, doon sa kabila, dito, nakakonecto tayo. Diyan sa baba, may konekta ba sa makina? Wala. Wala po, yung sa pagitan ng Mga frame lang. Matigas ba? wala pa naman. Wala pa. Hindi, Pero magaang siya, no? Para doon sa Guaneric side na. Bigat kasi yung unang version niya. Tapos ngayon, madanggan na. Nahirapan kasi ako. Axle slider tayo, guys. Baga ng videographer namin dito eh. Ganda pa pupunta. Ang laki. Bigat dito. Bakal kasi to. Ito kasi ano to eh, aluminum. Kaya medyo mas mahal. Dalawa to. Pangatlo po. Pangatlo. Yan talaga nangyayari pag nakatambak. Ay, Diyos ko Lord. Pantayin nyo na rin yung ilaw. So, ganyan talaga nangyayari. Nakakaawa talaga yung motor pag natatambak. Asintayin mo na rin yung ilaw. Tinest ride ko muna saglit para maikabit na namin yung EXL aux light kinabukasan. So kahapon meron na tayong 2 pares ng aux light. Ngayon dadagdagan pa natin ng isa para total of 4 na piraso ng EXL 77 sa Ducati natin. At syempre, hindi rin tayo magpapahuli pagdating sa upgrade ng busina. Ang nilagay natin ngayon kay Tupad ay ang D-Star horn. Kinulayan na rin natin ng itim yung bracket para mas malinis tignan at maiwasan na rin ang kalawang sa katagalan. Ngayon tapos na ang PMS at installation ng mga auxiliary lights. Ready na ulit si Tupad bumakbak sa kalsada. So ayun na nga si Tupad ngayon. Pero teka, bago kayo magtaka kung ano nga bang nagbago dahil hindi po ito full build, mga minor upgrades lang ito kaya halos di nyo mapapansin
Pero tara, ipapakita ko sa inyo isa-isa. Una, ang pinaka main purpose ng upgrade natin yung crash guard. Pinalitan natin yung dating mabigat na bakal ng mas magaan at mas matibay na aluminum crash guard. Oo, medyo may kamahalan pero worth it. Gumaan yung motor at dagdag protection pa sa makina at fairings. Sunod, yung auxiliary light upgrade Excel Labs PC27 ang kinabit natin. Madalas natin itong gamitin pag long ride kasi solid yung liwanag, compact yung design, at pinaka-importante legal sa LTO. 5 bulbs lang siya, pasok na pasok sa 6 na bulb requirement. Pangatlo, G-Star horn. Yung luma kasi medyo humina na, baka dahil matagal na tambak si Tupad. Siyempre, pag bibiyahe tayo ng malayuan, kailangan malinaw ang busina kasi safety rin natin yan, hindi lang puro papogi sa kalsada na busina ng busina. Next is the EV slider. Ito ay para ma-minimize ang damage kung sakaling matumba ka sa motor mo. Sa rear, napoprotektahan nito ang swing arm at sprocket. At sa front naman, syempre covered na rin ang disc brake at forks mo. Simply upgrade pero malaking tulong para sa safety ng motor mo. Nagpakabit na rin tayo ng shifter guard. Alam nyo naman, ang mga kalsada dito sa Pinas parang off-road ang mga kalsada. Kaya kailangan ng protection sa shifter para iwas sa bato at debris. Then tank pads. Ito para hindi magasgasan yung tanke, lalo na kung mahilig ka magsabit ng susi o may zipper sa pantalon. Minsan dun lang talaga nagkakagasgas. At dagdag natin itong aluminum bottle cage holder. Para saan? Para lagi kang may ready na inumin, lalo na't alam nyo naman, mainit talaga sa katawan itong Ducati natin. Common issue nila yan sa tropical countries kasi European bike talaga siya. Hindi sanay sa ganitong init. Kaya rider pa lang dapat hydrated na. At syempre, last but not the least, clutch fluid reservoir cover. Kung sakaling may tumamang bato o matulis na bagay, may protection tayo para hindi agad masira o tumulo yung fluid. So ayan, na si Tupad ngayon, simpleng upgrade lang pero puro functional at pang long ride talaga. Ready na ulit bumakbak kahit saan pa tayo dalhin ng biyahe.